Jesus, ang Campaign and Science Specialist ng Oceana Philippines. Good morning po, Sir Jubes. Na Hi, Sir nakikinig. Jubes. Yes po, opo. Naririnig po ako? Yes, loud and clear. Good morning. Yes, good morning po. Opo, unang tanong syempre yung ating mga kababayan, ano po ba yung microplastics? Ato po bakit po ito delikado? Yung microplastics po, sila po yung 'di ba, nakikita naman po natin yung iba't ibang klase ng plastics. Kapag ito po ay naitapon na sa environment, ito po ay nade-degrade o mas kumbaga nahahati siya sa mga mas maliliit na bahagi na kaya siya tinatawag na microplastic. So pwedeng hanggang microscopic to na hindi mo makikita agad-agad ng mata mo, pero kapag tiningnan mo sa microscope, yung mga hibla-hibla, mga Mm-mm. maliliit na butil, yun yung microplastics. Kumbaga So parang that's 5 millimeters ang kanyang sukat, Sir yes, Jubes. yes, or mas maliit pa sa 5 millimeters, no? So dahil mas maliit siya, mas hindi mo siya nakikita, mas pwede siyang maihalo sa environment. Um, so napupunta siya liba sa dagat, sa tubig, at dahil tayo ay nandun din sa environment na yun, pwede siyang makain ng mga ibang organisms tulad ng isda, Isda. tapos kakainin natin yung isda. So may ingest din natin siya, no? So, Mm-mm. halimbawa sa tubig din, pwede ring may microplastics din. So, may mga pag-aaral din na nasa hangin na siya na pwede mo siyang malanghap, pwede mo siyang makain din, no? Yung sabi ko nga kanina din. Anong mangyayari, Sir Jubes, halimbawa, nakain, nalanghap po na isang tao, ito pong microplastics. So, marami pang mga kailangang pag-aaral para malaman talaga yung impacts ng microplastic. Pero kasi itong microplastics, pwede siyang nagdadala siya ng mga iba't ibang chemicals na pwedeng harmful sa ating katawan kapag na-ingest mo. Siyempre mga maliliit lang to, pero kapag nag-accumulate to in time, pwedeng may mas malaki yung epekto sa'yo. Um, aside sa chemicals, pwede rin tong tagapagdala ng iba't ibang mga microorganisms or mga bacteria. So, siyempre kapag yung plastic, 'di ba, napinsin mo Mm-mm. sa basurahan or nasa dagat or nasa dalampasigan, may mga nakakabit na diyan ng mga iba't ibang mga organisms pa, pati mga bacteria. So, hindi rin siya healthy. So, delikado rin sa ating kalusugan. Opo, base po sa pag-aaral, Sir Jubes, ng Oceana Philippines, gaano po kalaganap ang microplastics, na na-trace sa ating yung isda sa ating karagatan dito po sa Pilipinas? So, yung pag-aaral na lumabas sa recent news ay hindi 'yan sa Philippines, sa Mhm. 'yan, sa Pacific, sa Pacific Vanuatu. Island. Mhm. Oh. Pero kung titingnan mo, napakarami ng pag-aaral na ginawa sa Pilipinas na makikita talaga na meron din sa atin, no? Hindi lang sa isda, so meron din sa mga iba't ibang organisms tulad ng mga tahong, especially yung mga shells kasi mga filter feeders sila. So akala nila yung plastics ay kanilang pagkain, so nafi-filter nila, so naiipon din sa kanila. Maliban sa isda, sa mga shells na na-detect na rin to sa mga buhangin, sa Mm. hangin. So kumbaga laganap na to, hindi yung na-highlight ng pag-aaral ay yung pag-aaral nga sa Pacific Islands, pero napakarami ng pag-aaral na nagawa sa Pilipinas na meron tayong microplastics sa ating Mm. kinakain. May tanong dito, Sir Jubes, paano daw po yung mga madalas po o paborito pong kumain ng mga isda at seafood? Dapat daw po ba silang mabahala dahil po dito sa microplastic na ito? Yun yung kailangan talaga ng mas matinding pag-aaral, no, kung gaano karami, no. So siguro para safe, kasi most likely yung microplastics una talaga is nasa tiyan, nasa bituka, no. So kung maaari, mas linisin natin yung kinakain nating mga isda, pero syempre hindi din natin alam na baka mas ano pa, hindi lamang doon sa lamang loob ng isda yung microplastics. Pwedeng din, may iba ding pathway na maipasok din, na makain din natin siya. So kailangan din natin yon. Siguro parang linisin talaga yung kinakain din natin. Hindi naman Kumbaga, natin lutong-luto dapat.
Oo, hindi rin naman natin puwedeng sabihin na tigilan yung pagkain ng isda or ng seafood kasi Sarap pa majority naman ng yan. Filipinos oo, majority ng protein intake ng Filipinos ay galing sa isda at seafood. So, Yes. kailangan sigurong ng pag-iingat lang at tiyaking malinis ang ating kinakain. May epekto ba yun, Sir Jube, sa ano po, sa paglaki ng mga isda or reproduction, ito pong microplastics? Yun yung magandang tingnan 'no, na hindi pa talaga, malinaw pero puwede kasing yung mga chemical na ito ay nakakaapekto talaga sa kanilang paglaki nga, sabi mo nga. Mhm. Sa nakikita nyo po sa Oceana Philippines, ano po yung mga dapat pang higpitan? Kasi meron naman tayong mga batas ano, laban po sa plastic pollution pero parang hindi po ito naipapatupad ng maayos, Sir Jubes. Yun nga 'no, tama ka diyan, nasasabi mo na may batas na tayo pero hindi napapatupad. Kailangan talaga ng mas matinding paghikayat hindi lamang sa ating gobyerno pati sa lahat na iwasan na yung mga single-use plastics at least 'no. Kasi malaking bawas 'yon. So hindi lang yung epekto sa ating kalusugan, epekto rin sa kapaligiran at malaki talaga yung mababawas sa na-ge-generate nating basura if mabawasan yung plastics. Mm. So ang very important talaga yung enforcement ng batas, pagpapasatupad 'no. Saka yung education din sa mga tao 'no, na para mabawasan din at maiwasan din yung paggamit ng plastics. Oo, kasi kapag nagsasagawa tayo ng clean up drive sa mga tabing dagat, 'di ba? May mga ganyan tayong selebrasyon, Sir Jubes, ano? Ang number one na nakikita po nating mga basura plastic. 'Di ba? Is either yung mga basyo ng mineral water, nandiyan may styrofoam, 'di ba? Balat ng chichirya, may balat pa ng shampoo. 'Yan yung mga madalas po nating nakukuha sa mga clean up drive eh. Yes, tama ka diyan 'no. Pero kasi yung clean up drive ay parang ano lang siya, isang activity or parang Mm. panakip-butas lang sa malaking problema talaga ng plastics. Kumbaga, isang araw halimbawa nag-clean up drive ka, mababawasan nga yung basura, Basura, pero kinabukasan may ibalik parating na na naman, naman. dadating na namang basura. Kaya ang kampanya namin sa Oceana is tanggalin talaga yung source ng plastics. So, sa production pa lang ng plastics ay bawasan or tanggalin na. So kumbaga, 'wag nang ipasa sa mga consumers Mm. yung, yung parang 'wag na ipasa sa kanila yung burden na Oo. 'wag gumamit ng plastics. Kasi kung wala namang mababawasan naman yung plastic sa market at hindi rin gagamit yung mga tao, tayong mga kumukonsumo, so malaking bawas talaga yun sa polusyon ng plastics. Paano ito halimbawa sa grocery? Ako'y nag-grocery kasi sa bahay. Paano kung halimbawa bibili ako ng isda, ng karne ng baboy? Tapos, saan lalagay yun? Kasi kung lalagay sa brown na paper bag, di ba? Mababasa, di ba? Kumbaga, anong pagdalhin mo yung bawat mamimili ng mga Tupperware para doon nila ilagay yung kanilang mga isda. Paano pag nakalimutan, di ba? Walang ganoon. Actually, tama 'yan 'no, yung ganyang practice at ginagawa namin 'yan. Na kapag ako mismo ang pumupunta sa palengke or sa talipapa, nagdadala ako talaga ng Tupperware kasi Mm-mm. bawas sa plastics talaga 'yon. Siguro mahirap siya sa umpisa, baka nakakalimutan pero kapag Kakalimutan. kapag naano na natin 'no, na-practice, makikita mo din na maski yung mga tindero-tindera 'pag ako yung namimili, nagugulat sila kasi may May dala dala ka. akong Tupperware, oo. So natutuwa din sila kasi nakakabawas yun sa plastics. Mm. Ito naman kasi minsan hindi nga nilalagay sa plastic, pero may tinda sila. Magbabayad ka lang ng dos. Pwede ka pa rin bumili ng Oo. plastic. So parang wala din kasi isipin mo, ay dos lang naman, sige na nga, pabili na lang ng plastic. Yeah, actually honestly guilty din ako diyan minsan especially kapag namili ka sa grocery ang dami ta's wala kang dala. Pero Oo. yun nga, so puwede ring mag-isip tayo ng mga alternatibo. So halimbawa sa grocery, sa mga malalaki puwede kang humingi ng box. Mm. Actually mas madaling ang ano, bitbitin yung box saka puwede mo pang gamitin ulit, 'di ba? So Tama. Doon naman tayo, sir, sa coral bleaching. Ano po ba yung pinakamalaking sanhi ng coral bleaching po, especially dito po sa ating bansa? sa mga nakikinig at nanonood, yung coral bleaching kasi ito yung pagputi ng corals. Sa mga hindi pamilyar, ang corals ay isang animal. So, para mas mabilis ko siyang ma-explain, yung animal na yon ay meron siyang parang pigments o kulay sa kanyang katawan dahil sa tinatawag na zooxanthellae.
So kapag umiinit ang tubig dahil na rin sa climate change o pagbabago ng klima natin, itong mga pigments na to, itong nagdadala ng pigments ay ine-expel nila or nilalabas kasi nasa stress yung corals. Kaya sila namumuti. Mm. So kapag napansin mo kapag 'di ba yung El Nino years last year ba yun? So maraming parte sa Pilipinas yung maraming corals yung nag-bleach. So kapag nag-bleach dahil natatanggal to, ito ay kailangan niya kasi sa kanyang pagkain ng corals dahil animal nga siya. Namamatay yung corals. So dahil namamatay yung corals, ito ay tahanan ng mga isda, dito din sila nangingitlog, dito sila kumakain, kumbaga naapektuhan yung buong food web. Mm-mm. So nagiging problema siya, hindi lamang sa Pilipinas pero worldwide na siyang nagiging problem, especially sa mga tropical na bansa tulad ng Australia na nagkaroon din sila ng massive na coral bleaching. So pwede kasing mangyari because of climate change, mas maging madalas yung coral bleaching na nangyayari sa ating mga corals, no? So, Mm-mm. pwedeng mapababa nito, masira yung coral reef natin, mas mapababa yung kung paano naman to magiging konektado sa atin, yung namamatay syempre yung ecosystem, no? At Yes. yung doon din tayo kumukuha ng ating seafood, ng isda. So, maapektuhan yun. So, maapektuhan yung buong system. So in short, parang may epekto ito sa ating fish population, Sir Jubes. Yes, yes, yes. Isa yon sa naapektuhan ng coral bleaching. Oh, may kaugnayan ba ang coral bleaching sa plastic pollution? Walang direct, no? Pero dahil may plastic pollution ka na, may coral bleaching ka pa, kumbaga mas dagdag stress yon sa ating marine environment. So mas nahihirapan sila. Kumbaga, kung sa usapin ng resilience, no, yung pagbalik o pag-recover sa mga stress tulad ng bagyo, ng coral bleaching, ng halimbawa na may nangyari pang mga iba, no, mas nahihirapan makarecover dahil napakaraming stress. 'Di ba? Kapag Mm-mm. ikaw stress na stress, ang dami mong problema, mas mahihirapan kang makarecover. So, ganun din yung nangyayari sa ating corals. Opo. May ugnayan na po ba ang Oceana Philippines sa ating mga LGUs para kahit papaano po ay masolusyonan itong problema nito? Kasi hindi po ito maliit na problema, di ba? Kasi pagka nagtuloy-tuloy itong coral bleaching, pagdami ng microplastics, tayo din po ang maapektuhan. Yan, no? So, kami sa Oceana ay hindi lang sa mga LGU. So, nakikipag-ugnay din kami sa national government, especially sa usapin ng microplastics. Na kasi para mas ma-implement siya, no? Mas mapalawak yung implementation ng pag-ban ng single-use plastics. Sa coral bleaching naman, mas ini-encourage natin na magkaroon tayo ng mga marine protected areas. Kasi sa pamamagitan nito, mas naproprotektahan mo yung ating marine environment, mas tumataas yung kanilang chances na mas mag-survive sa mga stress na to. Mhm. Okay, with that, Sir Jubes, maraming salamat po sa inyong oras na panahon. Huwag po kayo magsasawa ha dito po sa aming programa. Yes po, maraming salamat din po sa pag-imbita. Thank you po. Yan mga kasama, si Sir Giovanni